Si Mike Tyson, isang pangalan na kapag narinig, ay parang gusto natin ibalik ang panahon ng kanyang kabataan, at manood ng live sa kanyang mga laban, ang pinakabrutal at pinakamabilis na heavyweight champion sa kasaysayan ng boxing. Kilala siya sa kanyang pambihirang bilis at lakas, isang boxing prodigy na nagbigay ng takot sa kanyang mga kalaban. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 pinakabrutal na kalaban na pinatumba niya sa ring. Sino nga ba ang mga ito at paano niya sila pinatumba? Pero bago ang lahat baka naman po, pwede mahingi ang inyong suporta at saktong-sakto birthday ko na next week. Baka pwede pa birthday gift nyo na sakin ang subscribe, at pa-follow nyo na rin po ang bago kong Facebook page. Nasa description po ang link. Maraming salamat po. Unang-una sa listahan, si Trevor Berbick. Taong 1986 nang magharap si Mike Tyson at Trevor Berbick para sa WBC heavyweight title. Isa ito sa mga defining moments ni Tyson sapagkat dito siya naging pinakabatang heavyweight champion sa edad na 20. Ang laban na ito ay mabilis at brutal. Once the prove that he's one of the great champions, let's see how long his reign lasts. Mike Tyson had a feeling about here, but he falls on that right-hand lead right overhead like this. Now the left should be coming. Instead, Tyson will right through it. See this? Tyson might be right through. He's flying the hard hook and throwing at Tyson. Flips him with the left hand. Look at that! Combination! And Berbick ready to go! But he stays on his feet. Another right hand. Sa laban na ito, makikita ang galit at determinasyon ni Tyson. Pinasuko niya si Berbick sa ikalawang round. Matapos ang isang matinding kanan ni Tyson, bumagsak si Berbick ng 2 beses, kahit tinangka niyang tumayo. Pinakita dito ni Tyson ang tunay na lakas ng isang kampiyon na may puso at tapang. Hindi makakalimutan ni Berbick ang gabing iyon dahil tinapos ni Tyson ang laban ng may kasamang statement. Susunod, si Larry Holmes. Si Holmes ay isang boxing legend, isang dating heavyweight champion na hindi pa kailanman natatalo sa pamamagitan ng knockout. Subalit, nang magharap sila ni Tyson noong 1988, isang brutal na laban ang nangyari. Nagpakita si Tyson ng hindi mapigilang galit at lakas sa ring. Sa ika-4 na round, hindi na nakayanan ni Holmes ang walang tigil na pag-atake ni Tyson, at bumagsak siya. Isa itong matinding laban sapagkat ang isang boxing icon ay pinatumba ng isang mas batang boksingero, isang malinaw na patunay na iba ang kakayahan ni Mike Tyson sa ring. 8 round lamang ang sinasabing tatapos kay Michael Spinks. Pero hindi. Si Michael Spinks, na walang talo bago ang laban na ito, ay nakipagtuos kay Tyson noong 1988. Napakaraming mga tao ang excited sa laban na ito dahil parehong may magagandang record ang dalawang boksingero. Tyson attacks immediately. Cuts off the reins. Throws the wild right hand. This is round 1. What comes on the way? Spinks not able to hold off so far with the jab. He tries to come back at him, but Tyson walks right through it. Tyson showing no fear, no respect at all. Here in round 1. And Michael Spinks has to hang on to the fight. Right, Cappuccino has to separate the two. Absolutely no fear, no respect by Tyson for any jab or anything that Mike Spinks can do. Tyson just looking for the opportunity to land a vicious left hook and then a right hand. Well, Michael Spinks was successful against Larry Holmes, an aging Larry Holmes, and he was successful against the guy that hadn't won in a long time in Jerry Cooney. The right hand lands to the head of Mike Spinks. It's Tyson all the way here in round number 1. Vicious shots to the body. Nothing really heavy landing yet, but he's taking them. The uppercut. Body shot. There it goes. Mike Spinks for the first time. The count is up to 4.
Pero sa loob lamang ng 91 seconds, matapos ang isang matinding suntok ni Tyson, nagwakas ang lahat. Bumagsak si Spinks sa unang round pa lamang, at nagwagi si Tyson sa isang napakabilis na knockout. Ito ang laban na nagpapatunay ng pagiging mabangis na estilo ni Tyson, na walang iniiwang espasyo para sa kanyang mga kalaban. Pumunta naman tayo sa laban kay Frank Bruno. 2 beses nagharap sina Tyson at Bruno. Sa unang laban noong 1989, sinubukan ni Bruno na makipagsabayan, ngunit matapos ang ilang mga suntok ni Tyson, bumagsak siya sa ika-5 round. Reach advantage, and here we go, round one. Or anything from Mike Tyson is a phenom. Keeping Tyson under control of the belt. He'll be very active. Tyson down. Ducked every one of them. Every time he comes in, he's an all. He's not going to let Mike do what Mike wants to do on the inside. A straight right their heads off. What's the questionable chin? He said he'll try to, he's learned to hold on, which he did from McCall. He is very strong, and he'll also try to tie Tyson up. On Mike's side, he's got bobbing and waving like he has, and he's coming in pretty straight up. Tyson's been wanting to bob and roll. He lets him talk, and it's not really angled, and he is. That's the first one he's off the stage. Right on the button, George. Tyson doesn't let that roll. Big cash over the left eye. Then Bill Slang trying to take control, and Tyson just loading up. Anytime he gets close to Tyson, he holds on. He's just worried about holding. He looks like a guy just waiting for an apple from that dude. Oh, a left hook by Tyson's punching the face of Frank Bruno. Another left. At sa rematch nila noong 1996, ganun pa rin ang naging resulta. Pinatumba muli ni Tyson si Bruno sa ika-3 round. Makikita sa laban na ito ang walang awa na atake ni Tyson. Si Bruno ay walang nagawa sa lakas ng mga suntok ni Tyson, at dito nakita ang kanyang pagiging unstoppable force sa ring. Panghuli sa ating listahan ay si Marvis Frazier, anak ng isa pang boxing legend na si Joe Frazier. Ngunit hindi na nagtagal ang laban na ito. 3 judges, the referee does not score, scoring on the round system, supplemental 4-point scoring system if the rounds wind up even, and the 3 knockdown rule is in effect. Tyson comes out slugging. He comes out smoking like Marvis's father, Joe. Marvis must move or we're going to be out of here very, very quickly. Uppercut, and Marvis is home. Taong 1986 nang magharap sina Tyson at Marvis Frazier, at sa loob lamang ng 30 seconds, bumagsak na si Frazier sa isang knockout. Ang bilis at lakas ni Tyson ang nagpatahimik sa mga kritiko. Ipinakita niya na hindi kailangan ng maraming rounds para tapusin ang laban kung ikaw ay may lakas at bilis na tulad niya. Sa 5 laban na ito, pinakita ni Mike Tyson ang tunay na ibig sabihin ng pagiging isang knockout artist. Sa bawat suntok, sa bawat laban, pinakita niya ang walang takot na atake na nagpatumba sa ilan sa mga pinakamagaling na heavyweight boxers ng kanyang panahon. Si Tyson ay hindi lamang isang boksingero, siya ay isang simbolo ng determinasyon, tapang, at lakas na bihirang makikita sa mundo ng sports. Maraming salamat sa panonood, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang boxing stories at highlights. Hanggang sa muli!